Magandang araw mga kapuso, ayan nandito na tayo sa episode 440 ng Abot Kamay na Pangarap. Sabi ni Madam Lotus, sayang ang pagkain, ubusin mo yan. Sabi naman ni Moira, walang yaka talaga. Sabi napapasok atong si Moira. Sabi naman ni Madam Lotus, unlimited yan, marami pang pagkain dito. Sabi naman ni Moira, kapag nakalabas talaga ako dito, yari ka sa akin, gagantihan kita, pagbabayaran mo ginawa mo. Sabi naman ni Madam Lotus, girl, non-bailable ang kaso mo, kaya huwag ka nang umasa pa makakalabas dito. Hindi, kukuha ko ng pinakamagaling na lawyer. Kung meron kang pambayad, gusto mo patayin kita ngayon? Tapusin ko na buhay mo ngayon para hindi ka na makahingi pa ng tulong. Hindi, joke lang. Hindi pa naman kita papatayin eh. Hindi pa, sabi niya. Sige na, umalis ka na dito, lumabas ka na sa kwarto ko, dali mo na yung kalat mo. Ngayon bigla na lamang nagbabasa si Madam Lotus, printing sa loob ng kwarto. Samantala ito namang si RJ, kinakausap niya tatay niya si Lolo Pepe. Sabi niya, pa, kailangan gumising ka na. Marami kong ikukwento sa'yo. Meron akong good news and bad news. Yung good news, nadakip na ng mga pulis si Moira. At ang bad news, gumagawa pa rin siya ng paraan magpasa hanggang ngayon makalabas lamang siya ng kulungan. Pero we will make sure na mabubulok siya at pagbabayaran niya mga kasalanan niya sa kulungan. Gagawin namin ang lahat ng paraan ni ate para mabulok si Moira. At kinakailangan makita mo na nasa loob ng selda si Moira. Kailangan ikaw makasaksi nun, papa. Kaya hintayin namin ang pagbabalik mo. Samantala ito namang si Attorney Constantino, nakipagkita siya kay Doc Carlos. Tinanong niya, Dr. Benitez, kaya ako naparito kasi meron lang akong katanungan sa'yo. Ano ba talaga ang connection mo kay Moira? Sabi naman ni Doc Benitez, ba't kailangan ko pong sagutin yan? Kinakailangan dala ko ang kliyente ni Moira Tanyag. Ano ba ang connection mo sa kanya? Kaano-ano mo siya? Bakit mo siya tinutulungan? Ang sa akin lang, Doc Benitez, masyadong mahal ang presyo ko. Gagastos ka ng malaki sa akin, hindi mo naman kaano-ano si Moira. Sabi ni Doc Benitez, meron akong pambayad, attorney, at magbabayad ako ng malaki kahit magkano kaya. Sabi naman ni Attorney Constantino, talagang gusto niya talagang malaman, diba, kung ano nga talagang connection niya kay Moira. Nahihiwagaan siya, diba? So sabi niya, sagutin sana yung mga katanungan niya at maging totoo, diba? Sabihin sana yung profile. Samantala, meron tumawag yung attorney nga nila at binalita nga kay Giselle na nagpapile ng petition for bail itong si Moira. Isang bad news ito para sa pamilya Tanyag. Hindi papayag si Giselle, diba? Sabi naman ni RJ, paano naman yung magagawa ni Moira? Siyempre, may mga galamay pa rin siya dito. Sabi niya, talagang galit na galit tong si Giselle at hindi talaga siya papayag na makapagpiyansa itong si Moira. Gagawin niya ang lahat. Kaya naman pinuntahan agad nila ni Obeng itong si Moira sa presinto. Dumalaw sila. Sabi ni Moira, kayo pala ang dalo ko. Pumunta-punta pa kayo dito, sabi ni Giselle. Bakit may bangas siya mukha mo, Moira? In fairness, bagay sa'yo. Nagpunta lang ba kayo dito para asarin ako? Hindi na akong papaligoy-ligoy pa, Moira. Nagpunta kami dito para sabihin sa'yo na hindi ka na makakapag-petition pa for bail. Hindi ka makakalaya dito dahil gagawin namin ang lahat para mabulok ka rito. You will rot in jail, sabi naman ni Moira. Gagawin ko ang lahat, makalabas lang ako dito. Magbabayad ako ng malaki sa aking abogado, kaya maghintay kayo. Dahil kapag nakalpas ako dito, papatayin ko na kayong lahat para matigil na kayo. Sabi naman ni Giselle, para lalo na ngayon, nakakuha kami ng mas matibay na ebidensya against you. Dahil mayroong magwi-witness para labanan ka. Ito'y walang iba kundi si Zoe, ang anak mo. Nagulat si Moira. Ngayon napatitig itong si RJ kasi alam niya. Paano nga naman sinabi ni Giselle yun, diba? Nagulat siya, mayroon palang ganito. Sabi naman ni Giselle, yes, mag-witness ang anak mo laban sa'yo. Kakampi namin siya at kakalabanin ka niya. Talagang kinampihan na ni Zoe ang batas dahil alam niya kung ano ang tama. Kaya kabahan ka na ngayon, Moira,
dahil mananatili ka na talaga rito habang buhay. So sinugod ni Moira si Giselle. Walang yaka ha. Bine-brainwash niyo ang anak ko. Binibilog niyo ang pag-iisip niya. Kayo may kagawan nito. Sabi naman ni Giselle no. Hindi. Kasalanan mo to. Kaya gusto ko talaga mabulok ka sa kulungan. Sabi naman ni RJ, tama na yan. Sige na mga guards. Dalhin na yan si Moira sa loob. Ate, ba't mo nga pala sinabi yun ha? Sinabi mo na kakampi natin si Zoe at meron siyang nalalaman at mag-witness siya against her. Sabi naman ni Giselle, syempre hindi no. Sinabi ko lang yun para kahit paano bumaba yung confidence niya sa sarili niya. So bahala na. At least nakaganti ako sa kanya. Eh di ba nakakatawa talaga tong si Giselle, parang bata to di ba? Gusto niya talaga makapagiganti kay Moira kahit sa ganung paraan para kahit paano masindak siya at maramdaman niya na talagang wala na talaga siyang pag-asa makalabas pa ng bilangguan. So ayun, umalis na nga tong si Ubeng dahil nga pinaalis na nga ni Giselle. Sabi niya, mauna ka na. Bakit ate? Saka ko na lang sasabihin, meron pa akong kakausapin na tao. Samantala ito namang si Zoe, kinumpronta niya si Justin. Sabi niya, anong ibig sabihin nito? Sabi naman ni Justin, hindi mo pa ba nakikita? Hindi mo ba nababasa? Memo ito, for your suspension ng 15 days. At sa anong dahilan? Alam mo, dahil sa pananabunod mo sa akin at sa pakikipaglaban mo sa akin ito isang araw, kaya binigyan kita ng grounds. At saka isa pa, marami mga kliyente ang nagre-reklamo sa'yo, keso daw anak ka raw ng kriminal. So syempre, as a superior mo, ako na ang gumawa ng paraan. Sabi naman ni Zoe, walang kasalanan ang mami ko hanggat hindi siya napapatunayang guilty. Oh, talaga? Eh, kriminal nga yung mami mo eh. Kaya panigurado meron kang kinalaman dito. Alam ko masama ka rin. Teka, ano ba problema mo ha? Bakit mo ko pinepersonal? Sabi naman ni Zoe. Sabi naman ni Justin, alam mo, pinakalat ko na yung memo niya sa buong ospital. Kaya wala ka na magagawa. Sabi naman ni Zoe, hindi pwede. Ako ang batas dito. Anak ako na may-ari. Sabi naman ni Justin, walang ano-ano sa akin kahit ikaw pa ang anak ng may-ari. Ha? Sabi naman ni Zoe, ganun ha. Binalibag yung laptop ni Justin, nasira. Grabe no, kabasusan talaga attitude. Uma-attitude na naman tong si Zoe. Sabi niya no, no, sino ngayon ang mas may karapatan ha? Anak ako na may-ari. At saka yung laptop na yan, hindi yan sa'yo. Pinambili yan ng hospital para gamitin mo. So pagmamay-ari namin yan. Ngayon eto na. Nagpakita ulit tong si Madam Lotus kasama si Bogart kanang kamay niya. Ngayon sabi naman ni Giselle, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Madam Lotus. Si Moira gumagawa ng hakbang at nag-file siya ng petition for bail. Ano ba yung dapat nating gawin? Sabi naman ni Madam Lotus, ako na hong bahala. Kailangan meron po akong gawin na isang bagay na hindi niya malilimutan. Ito pa lang si Ubeng, hindi pa pala siya umuwi. Sinundan niya tong si ate Giselle niya at nakita niya na merong inabot na pera si Giselle. Sabi naman niya, pasensya na sa abala, thank you, ikaw na bahala. Siya nga pala Giselle, sabi ni Madam Lotus, kanina merong kinatagpong bisita si Moira. Dalawang lalaki, disente yung pananamit nila. Yung isa halatang abogado niya. Pero yung isang lalaki, maayos din naman ng namit. Matangkad, moreno, guwapo. Basta maayos siya kung manamit eh. Hindi ko siya kilala, sabi niya. Ngayon namumukhaan ni Giselle, sabi niya, siya ba to? Pinatignan kay Madam Lotus yung picture. Sabi naman ni Madam Lotus, siya nga itong pumunta rito kanina. Kinatagpo niya si Moira. Sabi niya, buti na lang talaga merong pahapyaw tong si Madam Lotus at sinabi niya yung kay Giselle. Samantala, eto na, nagalit si Justin. Dahil nga sinira nga ni Zoe yung laptop niya. Ba't mo yung ginawa ha? Ngayon sabi naman ni Doc Ray, bigla siyang dumating. Hey, ba't pa kayo nag-aaway ha? Naparito ko para sabihin na oo nga, Dr. Zoe, na kalat na nga sa buong department yung grounds mo, yung memo, di ba? For your suspension. At nakarating na rin ito sa akin. Sabi naman ni Zoe, so alam mo na pala Dr. Ray. Yes, pero meron akong ibabalita sa iyo, Miss Tanyag, kaya nga ako naparito. Dahil pinoprovoke ng dad mo yung memo na ginawa mo rito para kay Doktora Tanyag.
Ano? Daddy ko talaga, yes. Binabawi niya yung ginawa mong desisyon. So sabi ni Justin, sa anong dahilan? Mas maigi kung kausapin mo na lang ang daddy mo. Sabi naman ni Zoe, see? O sino ngayon ang mas may karapatan? Diba? Ako, hindi ikaw. Kaya wala kang magagawa ngayon. Dala ko ang pinanigan. Umalis na si Zoe. Tapos na bad trip tong si Justin. At wala nga siyang choice kundi tawagan ng daddy niya. Kinompronta niya sa call. Sabi niya, Dad, ba't mo naman ginawa yun ha? Pinapakilaman mo yung mga decisions ko rito sa loob ng office. Trabaho ko to. Sabi niya. Parang pinapalabas niya na labas na dapat to ng daddy niya.